isang araw ko pang gustong himayin at talakayin po ito. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon para mahanapan to ng kasamahang balita, mga kababayan. Dahil kung makikita nyo, ito po kasi, naipost po ito noong June 29, 2024 na kung saan, mga kababayan, ang sinasabi po dito, unmasking mastermind behind 298 illegal operators approved under the Duterte whistleblower. Tenko claim ex-cabinet member lobby for illegal pogos, mga kababayan. Ngayon, tinagalog ko na po yan para maintindihan nyo po. Ano po? Ang sabi po dito, mga kababayan, eto, basahin po natin. Ganda to, mga kababayan. Pagbubunyag ng mga mastermind sa likod ng 298 illegal na operators na inaprubahan sa ilalim ni Duterte. Whistleblower. Ayan, Tenko inangkin ng dating miyembro ng cabinet na naglabi para sa mga illegal na pogo. Hinimok ni Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR, chairman at CEO Al Tienco ang mga senador na imbestigahan ang pagkakasangkot ng dating opisyal ng gobyerno at mga shadow backer sa pagbibigay ng lisensya sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators or etong pogo sa ilalim ng administrasyong Duterte. Kasi, mga kababayan, kung iisipin nyo, di ba nakakapagtaka na bakit nakakapag-operate yung mga illegal na pogo? Ang pinakamasakla pa, nagkakaroon pa sila ng lisensya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung pala, mga kababayan, may isa pa pong ex-cabinet member or dating member ng gabinete nitong si dating Pangulong Duterte ang naglakad pala po nito para mabigyan ng lisensya etong mga illegal na pogong ito, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang sabi pa dito, plano niyang ibunyag ang dating opisyal ng gabineting ito sa tamang forum na naglabi para sa illegal na pogo kabilang ang mga pangyayari na humantong sa pagpapalaganap ng mga illegal at kriminal na operasyon sa offshore na paglalaro, mga kababayan. Sabi pa dito, ito ay sa interes ng gobyerno na sugpuin ang latigo laban sa mga illegal operator kabilang ang mga tinatawag na offshore gaming operators or etong pogo at kanilang mga taga-suporta dahil ang mga kriminal na aktibidad na nauugnay sa kanila ay illegal na operasyon at nagdudulot ng malubhang banta sa ating mga tao, sabi ni Tienco sa isang pahayag. Sabi pa dito, mga kababayan, sinabi niya na ang kasalukuyang administrasyon ay nagsusumikap upang matanggal ang mga illegal na operator na nagbabawas sa mga lisensyado mula sa 298. Tingnan nyo kung gaano kadami, ha? 298, mga kababayan. Ngayon, ilan na lamang po yung natira? Ay naging 43 na lamang po, mga kababayan, sa kasalukuyan. Ibig sabihin, yung mga inaprubahan na illegal na pogo, mga kababayan, na nasa 298, ngayon 43 na lamang po dahil nagsusumikap ang ating administrasyon na matanggal po, mga kababayan, yung mga illegal na pogo. Biruin nyo kung gaano kadami yung inaprubahan ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi pa dito, mga kababayan, ang kailangan nating tanungin sa unang lugar ay ang kung paano nakuha ng 298 na lisensya ng pogo ang kanilang mga lisensya noong nakaraan dahil malinaw sa panahon ng proseso ng paglilinis. Nakita namin sa karamihan sa kanila ay hindi karapat-dapat at tahasang kahinahinala. Sabi ni Tienco, handa rin kaming ihayag ang mga tungkulin ng iba pang kontrobersyal at individual sa likod ng kriminal na negosyong ito ng pogo, mga kababayan. So ngayon, kung makikita ninyo, mismong sinabi po nitong chairman, mga kababayan, ng PAGCOR na meron pong isang member ng gabinete ni dating Pangulong Duterte ang naglakad ng mga lisensya, mga kababayan, ng 298 na illegal na pogo. So sino kaya yon, mga kababayan, yung tinutukoy na yon nitong si Tienco? So ngayon, tingnan natin, mga kababayan, etong nakita po nating balita. Yan, na kung saan, mga kababayan, ayon daw po sa nangyaring hearing kanina, na kung saan eto daw pong PAGCOR i-confirm daw, mga kababayan, na si Harry Roque is illegal head o pogo. Ibig sabihin, kung si Harry Roque yung ulo or utak ng pogo, mga kababayan, ibig sabihin siya yung may kasalanan kung bakit dumami yung illegal na pogo dito po sa ating bansa. So ngayon, mga kababayan, eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Sa dami-dami ng ibinato
ni Harry Roque laban kay PBBM na mga accusation na kung saan pinaparatangan nila si PBBM ng hindi magagandang accusation mga kababayan or mga salita, lahat ng paratang nila kay PBBM. Ngayon ang umaani mga kababayan si Harry Roque. Tingnan nyo mismong sinabi daw ng pag-court chief na kumpirmado na si Harry Roque is illegal head. Ibig sabihin mga kababayan, siya yung ulo, siya yung utak nung mga illegal na pogo dito po sa ating bansa. So ngayon panoorin po natin etong buod ng hearing kanina mga kababayan na kung saan in-upload po ito ng Rappler, kinay-credit po natin sa kanila yan. Ano po, i-play na po natin mga kababayan. Salamat. And moving now to PAGCOR, Chairperson Tenco, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. Yung ifa-flash po, ito po yung ni-raid na pogo ng PAOK sa Porac, kamakailan lamang. Baka Chair Tenco already wants to answer. Okay. So while we're uploading that application letter, so Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Magandang umaga po. Yan na. Magandang umaga po. Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Nako! Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. Nako! So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong di ba parang yung si Leong mga kababayan, ewan ko kung sa South Lucky 99 ata yun, yung si Ong. Pakitama na lamang po mga kababayan kung ako po ay mali. Kasi parang yun po yung itinatanggi nitong si Roque. Kasi may inilabas po kasi si Roque yung statement kanina. Ito yun mamaya papanoorin natin na kung saan sinagot niya etong sinasabi dito ni Alchenco mga kababayan. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, may binabanggit po dito etong si Tenco mga kababayan na mayroong kasama etong si Roque na babae, which is yung Ong, Cassandra Ong yung pangalan. So ang pagkakaalam ko kasi parang yung Ong napasangkot po ata. Di umano mga kababayan pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang lumabas din yung pangalan nun doon sa Lucky South 99. Pakitama na lamang po Anyway, pagpatuloy pa natin. Pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po
na hinaharap si Binibining Cassandra Leong, at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa $500,000 US dollars. Grabe no, laki. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, ang totoo po, habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa $500,000 US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng $500,000. Grabe. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pag So, kumbaga mga kababayan, yung inirereklamo nitong si Roque at saka nung si Cassandra Ong, hindi lamang po about dun kay Cunanan. Kung hindi, para magpasa din mga kababayan ng mga application para magkaroon ng lisensya ulit mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong. Oo nga, tama mga kababayan. Tama si Ma'am Shirley. Kulang Boss Jake yung buwis na binabayaran. Hindi, sabi niya may nagbabayad daw yung si Cunanan. Kaso nga lang, parang ang nangyari, parang niloloko sila nung si Cunanan.
So ngayon, ang problema din nila dito, bukod dun kay Cunanan, bukod dun sa kulang yung buwis na binabayaran, magpapasa din sila ng aplikasyon para sa lisensya, mga kababayan, para siguro sa panibagong lisensya dahil may pagbabago dito sa PAGCOR. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? At yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang POGO, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po hindi pa po nagfa-follow up po, noon. dahil noong September pero nag-follow up eventually. Yung pong ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa Land Bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa? Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessa ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa Land Bank. So para po ma-validate yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawan na silang nagbabayad dun sa Land Bank. Excuse me, Chair. Yes, Opo, Madam Chair, but yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. So, nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng PAGCOR at ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, Senator Binay, hindi po yung kabuoang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi so sumatotal mga kababayan, may kulang pa na nasa halos mahigit kalahati pa. Mga kababayan, ano po, kasi nasa 203 lang yung naibayad po nila. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque at
nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. At doon po nakita na nung panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, 9,000 metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. 3 beses Grabe, po no? doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng PAGCOR noong panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. After doon po, diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang si Yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil Grabe. sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Madam Chair. Before Attorney Jessa, Siguro Sen. just, Nancy. to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yon, never nyo na ho nakausap Hindi po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, I may Biruin nyo mga kababayan ha, kung titingnan nyo yung paliwanag ni Tenko dito, sinasabi niya mga kababayan, nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, nasa 3 kwadrado mga kababayan or 3 metro kwadrado yung inaprubahan sa kanila pero na triple na mga kababayan. Tapos nung chinek nila yung mga dokumento na kung saan yung reapplication nila ulit para magkaroon ng lisensya, mga kababayan, marami po ang kulang. Kaya nakikiusap dito kay Attorney Jessa, etong si Attorney Harry Roque. Ibig sabihin, since abogado etong si Attorney Harry Roque, nitong si Cassandra Ong, mga kababayan, isa siya mga kababayan sa naglalakad para magkaroon ng lisensya, siguro yung isang pogo. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. just... Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative sapagkat nung panahon po na yon, nung 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y 19 na taong gulang lamang. Bata pa. Teenager. At sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang ang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka-text, nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then
Isang beses din po, nag-message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, 1 beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus 1 follow-up pa. So lahat-lahat, 9 beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 3 nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that. So ibig sabihin nga mga kababayan, baka yung may-ari nga nung Lucky South 99 mga kababayan, yung si Cassandra Ong nga. And then yung abogado nun mga kababayan ay etong si Attorney Harry Roque. Dahil kung mapapansin nyo, sinasabi dito, i-deny ng PAGCOR yung reapplication nitong Lucky South 99 mga kababayan dahil nga marami ng mga nakitang butas. Ibig sabihin, si Attorney Harry Roque yung naglalakad nung lisensya nung illegal na Pogo Hub na na-raid sa may Porac, Pampanga mga kababayan, which is ang pangalan nun Lucky South 99. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. Medyo marami pa rin. Usually, 3. Ano na yun par for the course na. Pero doble pa doon, 6. So, Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito. Yan, sabi dito ni Kuya Mel, tama po, siya po yung lawyer. Ibig sabihin, kaparty pa rin siya noon mga kababayan kasi abogado siya nung Lucky South 99 mga kababayan, which is ang may-ari noon ay etong si Cassandra Ong mga kababayan, na kung saan ang humaharap, ang pinaka-pumofront ay etong si Kunanan kasi nga bata pa etong si Cassandra Ong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So siguro yung tinutukoy din ditong abogado na nag-advise dito kay Cassandra Ong ay walang iba kung hindi etong si Attorney Harry Roque. Di umano, mga kababayan ha, ipagpatuloy pa natin. Ito, mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III, may kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, before you answer, gusto ko lang itanong, nung in-inform nyo through text, may sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay, so and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang, hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Tenco. Binay. Hindi po siya naman namamwersa. Nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito at aggrieved party daw nga. So wala akong O di sa madalit salita mga kababayan, nakikiusap si Attorney Harry Roque para magkaroon ng lisensya yung illegal na Pogo Hub na na-raid sa may Porac, Pampanga na ang pangalan ay Lucky South 99. Ano po, yun yung pinakamagandang paliwanag dito. Hindi na may muwersa pero nakikiusap na magkalisensya mga kababayan. Ano po, magkalisensya yung illegal na Pogo Hub na na-raid sa may Porac, Pampanga. Ano po, ipagpatuloy pa natin. scenario na ng braso siya. Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapang ito. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank you, Sen Nancy. Salamat, Chair. Yes, Sen Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil sa
siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan. Siya ay abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay, thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan ito rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted. 3 TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. Alright, just to give you an additional information. Sa madalit salita, yung ipinront nitong si Cassandra Ong, mga kababayan, na tao, dahil nga siya ay bata pa, dahil yun yung payo or suggestion, siguro mga kababayan, or opinion nung kanyang abogado na nagpayo sa kanya, yung ipinront nilang tao is convicted pala din, mga kababayan, at may sabit pala din, which is ang pangalan ng tao na yun ay si Cunanan. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, malaki ang partisipasyon nitong si Atty. Harry Roque about doon sa may na-raid na illegal na Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, dahil unang-una, siya po yung abogado, mga kababayan, nitong si Cassandra Ong, at baka nga siya din yung abogado na tinutukoy na nagpayo kay Cassandra Ong na ang gawing front, mga kababayan, ay etong si Cunanan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Salamat, Sen. Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito, no? So malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila yung confirm. document. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Oo nga, di ba ang sabi ni Atty. Harry Roque dun sa media, mga kababayan, abogado lamang po siya nung nagpapaupa dun sa Lucky South 99. Yun po yung pagkakasabi niya, mga kababayan, abogado po siya noon. At hindi niya po alam kung paano napadpad yung papel na kung saan, nabisto pa nga doon, mga kababayan, na meron siyang poging assistant. So ngayon, kung makikita nyo, mga kababayan, lumalabas din dito sa binabasang dokumento ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, na malaki ang partisipasyon nitong si Atty. Harry Roque doon sa Lucky South 99. Ibig sabihin, isa po siya, mga kababayan, hindi natin alam sa mga empleyado or isa siya sa may katungkulan doon sa Lucky South 99 na na-raid na illegal na Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction nyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi nyo, abogado talaga ng Pogo na ito, si dating Sec. Harry Roque. Yes, ma'am. Alright, thank you very much, Attorney. Di pati sa PAGCOR, mga kababayan, nagsinungaling si Atty. Harry Roque kasi ang sabi niya doon, abogado siya nitong si Cassandra Ong, pero hindi niya sinabi doon na may partisipasyon siya, mga kababayan, doon sa Lucky South 99. Ang sabi niya pa nga din sa media, mga kababayan, na abogado siya nung may-ari ng lupa. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba yung dokumento na nakuha ng PAOK doon sa na-raid na Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, nakita yun yung perma at pangalan nitong si Atty. Harry Roque at saka nung pogi niyang assistant. So kung iisipin nga natin, di ba sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, imposible naman
na walang alam si Atty. Harry Roque kung paano nakarating yung dokumento na yon dun sa may Pogo Hub na na-raid. Ngayon mga kababayan, since nagkaroon ng ganitong hearing, nabibigyang liwanag na talagang malaki ang connected mga kababayan itong si Atty. Harry Roque dun sa na-raid na Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. At isa po siya sa nag-aayos at naglalakad para magkaroon ng lisensya yung illegal na Pogo Hub mga kababayan. Ano po? So ngayon, panoorin naman natin mga kababayan etong paliwanag ni Atty. Harry Roque 5 minutes ago. Tingnan nyo mabuti, 5 minutes ago to mga kababayan. Wait lang para makita ninyo. Ayan o. 5 minutes ago mga kababayan na ipinost niya etong bidyong ito. So ngayon panoorin po natin mga kababayan yung kanyang paliwanag. Kasi nabibisto na yung pagkakakonekta niya dun sa may Lucky South 99 sa may Pogo Hub. Ano po, i-play na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa Porac, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Pero nga ang sinabi lang ni Atty. Harry Roque, abogado siya mga kababayan ng nitong si Cassandra Ong, pero hindi niyo sinabi mga kababayan na meron po siyang partisipasyon dun sa Lucky South 99 mga kababayan. Kasi nga, 'di ba, tinanungan ni Senator Risa Hontiveros etong si Atty. Jessa mga kababayan, at mismong sinabi nga mga kababayan ni Atty. Jessa na yun nga yung pagkakaalam nila, abogado lang ni Cassandra Ong na tumutulong etong si Atty. Harry Roque, pero hindi nila alam na may partisipasyon mga kababayan etong si Atty. Harry Roque. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, di umano. Anyway, pagpatuloy pa natin. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. Hindi, ang sabi doon nakikiusap ka kung ano pa yung mga kakulangan doon sa lisensya para magkaroon ng lisensya. Etong si Atty. Harry Roque, alam nyo mga kababayan, dito pa lang sa kanyang paliwanag sablay na mismong nanggaling na nga mga kababayan sa bibig nitong mga taga-PAGCOR na talagang nagtatanong si Atty. Harry Roque kung ano pa ba ang kulang para magkaroon ng lisensya mga kababayan yung Lucky South 99. Ano pa, pakitama na lamang po mga kababayan na kasi nagre-reapply sila para magkaroon ng lisensya. So ngayon nagtatanong etong si Atty. Harry Roque, kaya nga po may convo sila mga kababayan nitong si Atty. Jessa kasi nagtatanong siya kung ano pa yung kulang para magkaroon or maaprubahan yung kanilang lisensya. And then ang huli mga kababayan, nag-update etong si Atty. Jessa na dininay po nila yung application para magkaroon ng lisensya yung Lucky South 99. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi ang binabanggit niya dito, Lucky South Star. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. So ang naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenco ng mga panahon na yon dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po, pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Hontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Nakalagay ka nga doon anong iisipin mga kababayan? Kaya tanungin ko kayo, nakita nyo sa isang dokumento sa chart mga kababayan na naandudun yung pangalan ni Atty. Harry Roque bilang legal counsel, ano yung iisipin nyo mga kababayan? May kinalaman ba o wala?
kahit sino mga kababayan na makakakita nun, ano po, ang iisipin nila, paano to naging legal counsel nitong illegal na pogo. Ibig sabihin, may kinalaman to. Kahit sino, yun ang iisipin, lalo na pag nakita nila sa dokumento, sa chart mga kababayan, na naandudun yung pangalan nitong si Atty. Harry Roque. Alang ang nakita na nila lahat-lahat, dun sa dokumento, hindi pa nila iisipin na may kinalaman yung tao na naandudun mismo sa dokumento, sa chart mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong. Hindi, alam mo yan, Atty. Harry Roque. Gaya nga ng sabi ni Senator Risa Hontiveros, nagsinungaling ka sa media. Parang ganito lang yan mga kababayan Nung panahon na isinasagawa nila yan, nung panahon na siguro sumang-ayon siya di umano na ilagay or mailagay yung pangalan niya dun sa chart, okay. Tapos ngayon nagkakaroon na ng problema, syempre mga kababayan, itatanggi po nila yan. Kung babalikan natin mga kababayan, yung isang magandang salita ni Parsilapid, hindi naman kami nakamonitor dyan. Paano namin mamomonitor yan? Mga kababayan, siya naman yung pumasok sa ganong klase ng kasunduan o sitwasyon para mapalagay yung kanyang pangalan dun sa chart. Mga kababayan, so ngayon nagkakaroon ng problema, natural na itatanggihan at ilalaglag yan ni Atty. Harry Roque. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, hindi, yun yung sinabi ng nakikiusap kayo about dun kay Cunanan and then about dun sa kakulangan na pagbabayad ninyo. Ano po, tapos nakikiusap din sila para doon sa reapplication ng kanilang lisensya mga kababayan. So ngayon, sa madalit salita, kung papakinggan natin yung binabanggit ni Tenko mga kababayan, mismong sinabi niya doon na hindi naman sila hinaharas nitong si Roque. Pero mga kababayan, ang isang purpose na ipinunta po nila para makipag-usap dito kay Tenko at saka kay Atty. Jessa ay para ipasa yung kanilang reapplication. Na ang pagkakasabi pa nga ni Tenko, 3 kwadrado lamang po yung binigay sa kanila nung panahon ng Administrasyong Duterte, pero na triple po yun mga kababayan, dahil ang hinihingi na po nila ay nasa 9 kwadrado na mga kababayan. Ano po, tapos ang pinakamasakla pa nun, nung ipinasa na nila yung reapplication po nila, may mga kulang-kulang na dokumento at yun po yung pinapalo up ni Atty. Harry Roque dito kay Atty. Jessa mga kababayan. At dahil nga po doon sa pagpapalo up na yun mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan na talagang nakikiusap si Atty. Harry Roque para mabigyan ng lisensya ulit etong Lucky South 99 mga kababayan. Yun po yung pinaka-isa din sa purpose nila, kaya nakipag-usap sila dito kay Tenko. Tapos ngayon idinideny ni Atty. Harry Roque na wala daw pong pinag-usapan na about sa lisensya. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Senator Risa Hontiveros, Legislative Liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin. Wala pong humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko. At wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Casiong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga 1 taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR na liniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa 2 proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Kita nyo, napakalayo ng kanilang salita mga kababayan dun sa sinasabi ni Tenko. Diba yung kwento ni Tenko mga kababayan, kung pakikinggan po natin, yun talaga yung tunay na nangyari kasi maliwanag na sinasabi doon ni Tenko. Pasalamat pa nga si Roque mga kababayan kasi sinabi ni Tenko yung totoo na hindi sila binabraso ni Roque at nakikiusap lamang etong si Roque ayon sa kanya siguro bilang abogado nitong si Cassandra Ong mga kababayan. So ngayon ang pinakamahirap kasi dito, itinatanggi na ni Roque lahat ng kinikwento mga kababayan nitong si Tenko.
Ano po, dahil kung titingnan po natin yung kwento ni Tenko, talagang nakikiusap sila doon about doon sa pagbabayad, mga kababayan, or yung kakulangan nila na pagbabayad ng $500 na dolyares. 500,000 po ata or $500 na dolyares, mga kababayan. Ano po, na kung saan inirereklamo din nila etong si Cunanan, tapos yung about din, yung isa din sa napag-usapan po nila ay about dun sa reapplication ng lisensya ng Lucky South 99, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, iba naman yung ikinikwento dito ni Atty. Harry Roque na talagang parang kasalanan pa ng Lucky South 99 kung paano nailagay yung pangalan ni Atty. Harry Roque doon. Alam naman po natin, mga kababayan, na hindi maiilagay yung pangalan ni Roque doon kung hindi siya pumapabor, mga kababayan, at pumapayag na mailagay yung pangalan niya doon bilang legal counsel. At alam naman po natin na hindi maiilagay ang pangalan ni Roque doon kung hindi siya naging abogado nitong si Cassandra Ong, mga kababayan, na di umano may-ari ng Lucky South 99. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pagpatuloy pa natin. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind. At ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng IPIRA law, at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB, no? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay... At saka, mga kababayan, hindi maiilagay yung dokumento na natagpuan ng PAOK na naando doon yung pangalan ng poging assistant nitong si Atty. Harry Roque doon sa na-raid na Pogo Hub kung wala talagang kinalaman si Atty. Harry Roque doon sa Pogo Hub na na-raid. Ano po, kung hindi siya legal counsel noon, hindi rin matatagpuan doon yung dokumento at pangalan nung kanyang poging staff. Mga kababayan, doon pangalan kung tutuusin, questionable na talaga at huling-huli na etong si Atty. Harry Roque. Bonus na lang, mga kababayan, dahil nagkwento etong si Tenko, mga kababayan, ng PAGCOR dito po sa Senate hearing na kung saan natanong din itong si Senator Risa Hontiveros. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Etong kwento ni Atty. Harry Roque, makikita nyo dito na talagang sanay na sanay po siya na magbaluktot ng kwento di umano. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga POGO sa panahon ng quarantine. Ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng POGO. So pagkakaintindi ko po talaga, si Ms. Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky South, bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ang Lucky Hindi mo South. talaga... So sana Hindi mo talaga aaminin yan. Mapapahama kapag inamin mo yan eh. Makikita yung tunay na ikaw pag inamin mo yan, Atty. Harry Roque. Natural, sino ba naman, mga kababayan, na nakakumit di umano ng pagkakamali na inamin yung kanyang pagkakamali? Sabi nga ng iba, sino ba naman na akusado ang aamin sa kanyang ginawang pagkakamali? Mga kababayan, sino ba naman ang taong inaakusahan na inamin yung inaakusa po sa kanya? Siyempre, hindi ka aamin dahil alam mo na pag inamin mo yan, mapapahama ka at mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Papangit ang tingin sa'yo ng publiko. Kaya ang gagawin mo, i-deny mo ng i-deny yung mga inaakusa sa'yo. Kasi kung titingnan po natin, parang mali pa yung ikinikwento ni Tenko. Kasi ang kwento po ni Tenko, mga kababayan, kung babalikan natin, gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina,
nakikiusap itong sina Atty. Harry Roque kasama itong si Cassandra Ong, mga kababayan, na baka pwede na makapag-una lang muna dun sa kanila atang utang, mga kababayan, sa PAGCOR or kanilang buwis dito po sa PAGCOR na 500,000 na dolyares ata or 500 na dolyares, mga kababayan, na kung saan nag-una nga naman ng 203, hindi natin alam kung 1,000 or 203 na dolyares, mga kababayan. Tapos ang isa pa sa napag-usapan nila yung about sa reapplication, mga kababayan, nung Lucky South 99 para magkaroon ulit ng lisensya dahil nga naghigpit yung PAGCOR. Tapos, mga kababayan, nung isinasagawa na yung proseso para mabigyan sila ng lisensya, nakita ng PAGCOR na marami mga kulang-kulang sa dokumento po nila. At yun po yung nilalakad nitong si Atty. Harry Roque. Kaya nga nagkaroon sila ng conversation nitong si Atty. Jessa, mga kababayan, ng PAGCOR. Dahil nga doon nag-a-update etong si Atty. Harry Roque. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, dalawang tao yung nakakaalam na naglalakad ng lisensya, etong si Atty. Harry Roque, etong si Tenko, at saka itong si Atty. Jessa ng PAGCOR, mga kababayan, dahil doon nag-a-update kay Atty. Jessa etong si Atty. Harry Roque. So ngayon, kung titingnan po natin, etong sinasabi ni Atty. Harry Roque dito, talagang nag-iimbento siya at nagsisinungaling siya. Taliwas doon sa sinasabi ni Atty. Jessa, mga kababayan, na nag-aayos ng lisensya or nagtatanong na mga kakulangan sa dokumento para magkalisensya ang Lucky South 99. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po, ito ay nagbigay linaw po ha. Una-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman na ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpuprueba ng isang bagay na nakasaad dun sa papel ngayon. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po yung naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat. So yun, mga kababayan, pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Atty. Harry Roque? Kasi kung tatanungin nyo, mga kababayan, sino ba naman yung gumawa ng pagkakamali na inamin yung kanyang pagkakamali? Siyempre, itatanggi niya yan, mga kababayan, at expected na natin na itatanggi niya po yan. Ano po, kung nagawa niya nga, napabulaanan, mga kababayan, yung dokumento na nakita ng PAOK dun sa may Pogo Hub, sa may Porac, Pampanga na na-raid, na kung saan naandun yung pangalan ng kanyang poging staff, mga kababayan, magagawa niya ring itanggi yung sinasabi dito ng PAGCOR, na talagang ang purpose ni Atty. Harry Roque, bukod sa tulungan itong si Ma'am Sandra Ong, mga kababayan, bukod din dun kay Cunanan, dun sa reklamo about kay Cunanan, ayusin yung lisensya, na yung reapplication ng lisensya nitong Lucky South 99. Natural, mga kababayan, expected na natin na itatanggi niya yan. Kung nagawa niyang itanggi yung ibang mga bagay, natural, mga kababayan, na itatanggi niya din yung sinasabi ng PAGCOR about sa kanya, mga kababayan. Ano po? Anyway, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw pong si Mayor Alice Guo pinakontempt na, mga kababayan, at lalabasan na po ng arrest warrant. Ano po, pero mga kababayan, ang tanong kasi dito, hindi na ba masyadong huli? Dahil kung titingnan po natin, di ba sabi ko nga sa inyo kagabi, dapat una pa lamang, first hearing pa lamang po, na ipakontempt na etong si Mayor Alice Guo. Kasi from the start, mga kababayan, ng hearing sa Senate, alam na natin at kita na ng taong bayan na nagsisinungaling talaga etong si Mayor Alice Guo. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti sa kahuli-hulihang pagkakataon, ngayon lamang po na contempt etong si Mayor Alice Guo sa kabila ng kaliwat ka ng pagsisinungaling po niya
mga kababayan. At ngayon lamang po malalabasan ng arrest warrant etong si Mayor Alice Guo. Ang tanong dito mga kababayan, may pag-asa pa kaya na masakote at makita at mahuli etong si Mayor Alice Guo? So ngayon panoorin po muna natin mga kababayan etong balita na nakita po natin galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin mga kababayan. I just read the letter of explanation from Mayor Alice Guo, and in the second paragraph, ang sinabi niya, I have already sought professional help, but the medical professionals that I have consulted refused to issue a medical certificate stating my condition for fear that they may also experience the humiliation and ridicule that I am going through. Madam Chair, I suggest that she be attended by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing kung meron man. I so move, Madam Chair. Before the chair rules on the motions regarding contempt and issuance of a warrant of arrest. And for that, the chair thanks the Senate President pro tempore. Dahil sinabi na rin po ng SP na before this hearing, no, in public, sa media, na he is prepared to sign the arrest warrant. Bago noon, before ruling on the motions for contempt and the motion for additional subpoenas, the chair concurs with Senators Nancy and Jinggoy regarding their estimation of the letter of Alice Guo. The committee is in receipt of that letter of Alice Guo seeking to explain her absence again today. Wala po itong kalakip na anumang medical certificate. So the chair also welcomes the offer of the Senate President pro tempore. Binanggit na rin ni SP that the Senate could arrange for a government doctor to attend to her or kahit yung sariling Senate clinic natin dito. And also the chair recalls that in a previous also big investigation, there was a resource person there who actually cited mental health concerns, but she still testified despite her mental health issues ascertained by a medical doctor. So samantala, ito pong kay Alice Guo, walang kalakip na anumang medical certificate ang kanyang letter. And while with... Yun nga yung pinakamasaklap mga kababayan sumulat sa Senado na meron daw pong karamdaman. Meron daw pong health issue pero wala namang medical certificate na kasama at kalakip yung sulat ni Mayor Alice Guo sa Senado mga kababayan. So kahit sino hindi talaga tatanggapin yung reason ng kampo nitong si Mayor Alice Guo. Kaya nga po mga kababayan, kung tutuusin, dapat from the start pa lang hanggang sa pangalawang hearing, na-contempt na po yan. Kasi mga kababayan, tingnan nyo, sa tinagal-tagal, tapos ngayon lang siya na-contempt, malaki ang tsansa na nakagawa na yun ng paraan para makapagtago mga kababayan, at mahihirapan na po ang ating alagad ng batas na hanapin at tugisin yung tao na yan. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. With Senator Nancy, we definitely recognize the importance of mental health. We also really do not want to set a precedent in which mental health is invoked to skirt the obligation to appear before a Senate committee. And with the Senate President pro tempore and Senator Nancy, we find her claims in the letter devoid of credibility. At this point, the chair rules to the chair rules to cite in contempt Alice Guo or Guo Huaping, and for her to issue the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Cunanan. Additionally, the chair rules on the motion of Senator Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin, Siemen Leal Guo, buong pamilya, Yang Jung Guo, I hope I'm pronouncing his name correctly,
and Sheila Lialgo, Wesley Lialgo, and resource persons, invited resource persons, Cruz, Pujante, Alpas, Ong, De La Serna, and Mendoza. Surul. So yun mga kababayan, hindi lang pala si Mayor Alice Guo yun na contempt mga kababayan, kung hindi, pati yung parang buong pamilya pa nga ata mga kababayan. Pero anyway, eto magandang bagay na rin at nangyari ito mga kababayan dahil I hope sana mahuli etong si Mayor Alice Guo sa lalo't madaling panahon bago pa ito makapagtago ng katulad ng ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero kung ako po talaga ang tatanungin mga kababayan, dapat from the start ng hearing hanggang sa pangalawang hearing na contempt na etong si Mayor Alice Guo kasi obvious naman yung kanyang pagsisinungaling at pag-iimbento at paggawa ng kwento mga kababayan. Pero anyway, kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa pagkakakontempt kay Mayor Alice Guo? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa pagkakakontempt kay Mayor Alice Guo at dito sa pagsisinungaling mga kababayan or pagkakadawit nitong si Atty. Harry Roque dito po sa illegal na poguhab sa may Porac, Pampanga. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.